tatakbo sa pulis? Basically po ma'am, ang barangay officials po natin sila po yung sabi nga natin is pinaka-powerful na opisyal ng gobyerno kasi sa barangay po andyan po sa kanila yung hudikatura, yung legislative function and then yung function na executive. So in the barangay level po katulong po natin yung barangay officials natin in terms of peace and order. Sila po yung unang nakakaalam kung mayroon pong nangyari. Sila po rin na nagbibigay sa amin ng impormasyon kung ano po yung nangyari. At pagkatapos po, pag meron pong insidente, sila rin po nakakaalam kung sino po yung responsible sa mga nangyari. On the part naman po ng PNP, yun po, patuloy po yung pakikipagtulungan natin sa mga barangay officials para po maano natin, kasi alam naman po natin, sir, no, na limited yung number ng ating mga PNP members, mga PNP officers natin kumpara sa binabantayan natin, which is napakalayo po talaga. So, ito pong mga kasama natin, mga opisyalis po ng barangay, nakatulong natin na nagbabantay. So, malaki pong tulong para sa amin yung ginagawa ng atin. Since na-mention mo na rin, Cathy, ang peace and order, nabanggit din ni Sir no, yung ating mga tanod o yung ating mga security officers kay Assistant Director Trubela, Sir. Pero itong ating mga tanod ay mga tanod pat-pat po ang bitbit. Wala naman po Flashlight. baril Tsaka, at saka flashlight. Paano po natin may empower at paano po natin mapo-professionalize itong ating mga security forces on the barangay na hindi sila maging close-in bodyguard lamang ni barangay captain at to serve the ends of the captain at hindi talaga doon sa ating kabuuan ng ating barangay? Napakahalaga po ng ginagampanan ng barangay tanod sa peace and order sa barangay. Kasi ano yan ang katahimikan kasi ang harmony ng community na ano yun na yung visibility ng barangay tanod na i-ensure ng nakakaano yan isang deterrent para sa pagkakaroon ng krimen sa isang barangay. Although sasabihin natin na ahente lang sila, hindi naman talaga sila law enforcement kung tutuusin. Katulong lang sila ng pulis sa pagpapatupad ng batas. Pero napakahalaga ng visibility ng mga barangay tanod sa level ng barangay. Kasi nga, ang ina-expect ng ating mga mamamayan sa barangay, may 24/7 na nagro-robbing ang barangay tanod. Kasi nga, pag nakikitang nagro-robbing ang barangay tanod, siyempre may yung mga pickpockets, mga akyat bahay. So, kahit paano, magdadalawang isip yan. So, sa liit ng walang sweldo kung tutusin sa honorarium lang yan sila. Volunteer. Parang volunteer nga. Although parang sabihin na natin ano lang sila, honorarium lang at saka volunteer nga. Pero napakahalaga ng ginagampanan nila kasi ang isang pamayanan na matahimik, ang unang-unang gumaganap diyan ang ating mga barangay tanod. Sabi nga ni superintendent, malaking tulong sa ating kapulisan ng barangay tanod kasi hindi kayang bantayan lahat ng pulis ang 42,000 Sir, barangay. masingit lang po ako. Sa panahon po ni Presidente Marcos, inarmahan po yung mga barangay security forces, yung tinawag po mga CHDF. At after a few years, naging CAFGU sa ilang mga barangay. Plano po ba ng DILG na gawin yun ulit para ma-empower sa kakulangan sa ating number of armed police personnel para nga po ma-secure yung ating mga barangay? Palagay ko po hindi darating tayo sa puntos na ang ating barangay tanod ay magiging armado. Kasi sa ano nga po kung tutusin, kasi katulong lang sila ng kapulisan. Hindi naman nila kailangan na maging magsukbit ng baril para maipatupad. Ibig sabihin magpatupad mapa-ensure ang katahimikan of peace and order. Sapat na yun nagro-robbing and then kung meron kumbagay, kasi ibang senyalis kasi yun na may nakikitang nag-iikot or visible sila sa barangay, sa community. Alright. Sapat na yun kung tutuusin na magkaroon na deterrent sa crime. Okay. Gaya ng nabanggit ni Director Trubela, voluntary, That's right. honorarium lang Oo. daw. So tanungin po natin naman kay Ma'am Erna, gaano karami po yung nag-aagawan gaano karami po yung tumatakbo ngayon sa barangay elections at kung honorarium lang, bakit po ba napakaraming gustong tumakbo? Well, I would like to believe that everybody's running under the premise of good faith and public service. Bakit po kayo natatawa? No, I'm just smiling because I'm happy to be here. No. So it's 42. Going back to the first question, it's 42,028 barangays, and on each of the barangays there will be a punong barangay. So that's already 42,028
punong barangay's positions that's at stake. And then for every barangay, there are 7 barangay kagawads, just the positions. So that's not saying yet the candidates who will be running for a particular position. So that's quite a lot. So that's 42,000 times 7. Oo. And also already even just 42,000 for the punong barangay, that's quite a lot. That's why we extended before the calendar of activities only had 3 days for the filing of certificates of candidacy, but then so we tried to make room for other candidates, and since the positions are a lot, we extended it to 5 days. All right. We have a studio audience, Cathy, ng mula mga sa estudyante mula sa STI. STI. Kaya hingan din natin ang kanilang mga katanungan. Makakasama sila nating kasama, Kirby Cristobal. Maraming salamat, Atty. Mark at Cathy. Pero bago yan, syempre, i-welcome muna natin ang mga bisita nating estudyante mula nga sa STI College sa Novaliches, ang mga commerce students. Alright, at syempre, Atty. Mark at Cathy, kabahagi rin sila ng eleksyon na ito. So, unang magtatanong na agad si John Christian Franklin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang katanungan ko po ay para kay Miss Erna. Ngayon po kasi, nagkakaroon na po ng early campaigning. So, saan ko po pwedeng isumbong or sabihin yung early campaigning ngayon? Or may chances po ba silang ma-disqualify? Of course, oo. Maraming salamat sa tanong mo. First, for your question kung saan pwedeng magsumbong, since everybody, halos lahat naman tayo na nasa Twitter, meron ho kaming account doon. We have a Twitter account at COMELEC, and then you can just hashtag sumbong ko for any of your complaints, suggestions, recommendations, and even your we will accept that and we will take note of all those. And then the second one is, pwede po bang ma-disqualify? Of course, pwede pong ma-disqualify. For those running, ngayon hanggang sa 17 po ang filing. October 18 po, 12:01 a.m., midnight, starts po. It's the start of the campaign period until October 26, because campaigning is already prohibited the day before the elections and on election day. So, yun po, before pa, kaya lang po, meron naman kaming notices. We don't arbitrarily just try to disqualify anybody. So, meron din man kaming notices pag meron nagsumbong o kaya nakita po namin, even on our we try to take those off and give due notice to the candidates who are trying to. At saka mayroon po kaming dating EPAL campaign na we signed with the ILG at saka yung sa iba pa pong government agencies. Alright, maraming salamat po sa inyo, Miss Erna. Susunod naman na magtatanong si Danayda Tolentino. Magandang gabi po. May question po ako para kay Sir GV. Alam naman po natin kung gaano po kalaki ang naitutulong sa atin ng Sangguniang Kabataan or SK. Pero naniniwala po ba kayo na nagagamit po ito sa korupsyon? And to think na sa barangay pa korupsyon na? Yes, hindi naman natin na ikakaila na meron talagang maraming cases of corruption when it comes to the Sangguniang Kabataan. Pero sa lahat ng cases of corruption ng Sangguniang Kabataan, most of them ay natitrace mo dahil sa barangay chairperson, sa barangay captain, no? Na kung saan dahil hindi kayang walang fiscal autonomy yung mga SK, especially na dahil sila ay below 18 years old at hindi sila makapirma ng cheque, hindi nila ma-regulate yung sarili nilang funds, ay ginagamit ito ng barangay chairperson at ng sangguniang barangay din para sa kanilang mga sari-sariling proyekto. At merong mga cases lodged under COMELEC din and lodged under the ALG na nagsasabi na hindi nila alam kung bakit nagamit yung pondo nila, hindi naman sila pumirma dito at doktorado yung mga pirma nila. So yon. Very sadly din ay yung etong mga issues ay ibinabato lamang sa SK, hindi natin tinitingnan yung root cause kung bakit ganoon yung pamamalakad sa loob ng SK. Pero wala na ang SK elections this October 28, yung mangyayari ay magkakaroon ng postponement, and we're hoping na sa postponement na iyon ay maipapasa ang reform sa loob ng Kongreso. We have to be very vigilant then in terms of monitoring kung saan ba talaga mapupunta yung 10% na allocated sa SK mula sa pondo ng barangay, at hindi dapat ito gamitin kung saan-saan lang ng barangay chairperson.
Alright, Attorney Mark, may katanungan na lang din ako kay Ms. Erna. Ma'am, saan po, ano po yung dahilan nung pagka-postpone din po nung SK election o nung Sangguniang Kabataan election po? We postponed the SK elections for for budgetary constraints. We have been asking for budget that's this much, and then unfortunately we only got another amount for the budget. And also there was a bill passed also by Congress for the postponement, and they cited their reasons. And what's good about it is, although they cited the reasons for the postponement, there are also bills, I think from the representative of Caloocan, who was also, he claimed was the pioneer or the proponent of the SK, on certain reforms and certain restructuring in the organization of the SK, manpower, and then the distribution of functions. Sa ating pagbabalik, Cathy, pag-uusapan pa natin yung detalye nitong mangyayari sa SK dahil na-postpone nga. Ano na po ang mangyayari sa kanilang pondo, yung kanilang vinakit ng mga powers and functions. Sino gaganap no? Ano ba yung mga talagang dapat baguhin para hindi pag-umpisahan yan ng korupsyon? At marami pa pong serbisyo ng barangay kagaya ng waste segregation, yung ating barangay justice system. Yan po pag-uusapan natin pagbabalik po ng ating PTV Special Forum.